ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tagaktak ang pawis ni Lorraine habang hinihintay ang resulta ng pregnancy test. Tumulo ang luha niya nang makatiyak na siya ay nagdadalang tao. Sa oras na iyon ay samot-saring damdamin ang nananaig sa kanyang dibdib. Ang saya na magkakaanak sila ng kanyang minamahal at bahid ng takot sa magiging reaksyon ng kanyang pamilya. Paano niya ipagtatapat sa pamilya ang kanyang kalagayan? Hinawakan niya ang kanyang sinapupunan. Iyak tawang sinabing, "Kahit anong mangyari anak, poprotektahan kita, kaya kapit anak, kaya ni mama ito." Lumabas na siya ng pintuan at paglabas na palabas niya, sa halip na si Lance ay si Caliph ang naghihintay sa labas. Bago pa niya matago ang hawak na pregnancy test, ay nakita niya na ito. "What's that?" tanong nito. "Don't tell me you are..." "What? Really? Did Hakim know about this?" Sunod-sunod pang tanong nito. "Yes, I think I'm pregnant and Hakim didn't know about this. Please don't tell him. I want to make sure and I want to surprise him." Sagot niya dito. "Let me drive you to our private doctor." Seryosong sabi ni Caliph at lumabas na ng silid. Excited na nag-ayos si Lorraine at nagtungo sa garahe. Sumakay na siya sa sasakyan katabi si Caliph sa passenger seat at si Lance naman ang nagdadrive. Nagtungo nga sila sa doktor na sinasabi ni Caliph. Chinek up ang kanyang sinapupunan. "Congratulations Caliph, your girlfriend is 2 weeks pregnant. Remember, you have to take good care of her," sabi ng babaeng doktora. "Of course, Doc," sagot na lang ni Caliph para di na humaba pa ang usapan. "Come on, Han, let's go home and buy more food for our baby," biro ni Caliph sa kanya. Tumatawang hinampas ng dalaga ang braso ni Caliph. Naging mas maingat si Caliph sa dalaga. Bago umuwi, ay dinaan niya ito sa mall para bumili ng mga gusto nitong pagkain. Nariyan pa ang alalay nito sa kanya. Nawari mo'y siya ang ama ng pinagdadalang tao ni Lorraine. "Don't spoil me too much, I might get used to it," biro ni Lorraine dito. "I will take care of you because the baby inside you is my niece, okay? You can get used to it if you want," sagot nito sabay kindat. Pagkagaling sa mall ay umuwi na rin sila sa mansyon. Habang nasa veranda sila, ay tinutulungan siyang mag-isip ni Caliph kung papaano iso-surprise ni Lorraine si Hakim. Nang biglang dumating si Hakim at pumasok sa veranda. "You look good together," sarkastikong saad ni Hakim. "We're just talking about something," mapait na sagot ni Lorraine. "Talking about you will betray me like what you did with Aliyah?" sagot ni Hakim habang nakangisi. "Stop the nonsense, Hakim. Stop being childish, especially when you can make your own child." Makahulugang sabat naman ni Caliph. "Yeah, whatever. Will you stop go near here? It's obvious that you love to snatch everything that mine," sabi ni Hakim sabay hila kay Lorraine na nakaupo. Sa paghila ni Hakim ay bahagyang napatama ang tiyan ni Lorraine sa lamesa. Kaya napadaing ito na kinagalit naman ni Caliph. "Can you at least handle her with care? No wonder everyone leaves you because you don't know how to take care of them." Galit na pasaring ni Caliph. "Really Caliph? Coming from you? I won't lose her if you don't interfere," sigaw ni Hakim. Bago pa lalong uminit ang sitwasyon, ay nagdesisyon na si Lorraine na pumagitna sa mga ito at mas gagaan ang kanyang pakiramdam kung kay Caliph siya sasama. Kaya mas pinili niya si Caliph. "Caliph, let's go to the kitchen, let's eat," aya niya rito. Lumambot naman ang ekspresyon ni Caliph at nagpaubaya habang nagrarangit-ngit naman ang ngipin ni Hakim. "Okay, if you are comfortable hanging around with the people that betrayed me, then go. I will hanging around with someone else too," sigaw ni Hakim at nagdabog palabas. Dahil sa pagdadalang tao ni Lorraine ay naging emosyonal ito. Nag-iiyak ang babae at niyakap na lang siya ni Caliph para aluin. Hindi lingid sa kaalaman ng dalawa na bumalik si Hakim sa veranda at naabutan silang nagyayakapan. Sumugod ito at dinambahan ng suntok ang nakatatandang kapatid. Nagsuntukan na nga ang magkapatid. Nagpagulong-gulong sa malawak na Bermuda grass at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay gumitna si Lorraine sa dalawa, kaya naman sa halip na si Caliph ang matulak ay si Lorraine ang natumba. Napadaing si Lorraine dahil sa sakit ng kanyang balakang. Napasigaw naman si Caliph sabay lapit sa dalaga. "You, Ashol, look what have you done," sigaw nito kay Hakim. Tinayo ni Caliph si Lorraine sa pagkakaupo para dalhin sa kwarto, pero pagtayo ng dalaga ay tumambad sa dalawang binata ang dugo sa hita ng dalaga. Nagmamadaling binuhat ni Caliph ang dalaga at sinakay sa sasakyan. Nakasunod lang si Hakim na di malaman ang gagawin.
Gayunpaman ay walang imik itong sumakay sa sasakyan. If something happened to her, I swear to God, you will regret it. Saad ni Khalif. Iyak pa rin ang iyak si Lorraine dahil natatakot siyang mawala ang bata sa sinapupunan niya. Habang walang imik naman si Hakim hanggang makarating sa ospital. Gulong-gulo ang utak nito sa mga nangyayari. Nang makarating na sa ospital, ay agad na check up ng mga doktor si Lorraine. She's okay now. You are lucky that nothing bad happened to the child in her womb. Stop doing things that will make her stress. Who is the father? Tanong ng doktor. Tumagal ang minuto pero hindi sumagot si Hakim. Kaya naman, si Khalif na ang sumagot. I am the father. Nauutal pang sagot ni Khalif. Come to my office. I have something to discuss with you. Sabi ng doktor at naglakad na. Sumunod naman si Khalif. Let's talk about this later. Madiing sabi ni Khalif bago tuluyang pumasok sa office ng doktor. Nang lumabas sa office si Khalif ay nasa labas pa rin si Hakim at nakasabunot sa kanyang ulo. Gulong-gulo si Hakim. Hindi niya inakala na posibleng mabuntis niya ang dalaga. Maaaring makasagabal ito sa kanyang mga plano at hindi niya kayang tanggapin iyon. Are you gonna sit there? Tanong ni Khalif sa kapatid. No Khalif, this can't be. I am not ready to be a father. Sabi ni Hakim. What? You are really a soul. There is nothing you can do. You have to stand up for your child. Tugon ni Khalif. No, I will never do that. Matigas na sabi nito at umalis na. Nakakuyong palad na pumasok si Khalif sa silid na kinaroroonan ni Lorraine. Saktong pagmulat ni Lorraine galing sa pagkakatulog. What happened to my baby, Khalif? Tanong nito. Don't worry, she's okay. Just rest. Sagot ni Khalif. Nagpalingalinga si Lorraine sa loob ng silid. Nawari mo'y hinahanap si Hakim. Is he already know? Where is he? Tanong ni Lorraine. Hindi agad nakasagot si Khalif. He got a call from the company. There's urgent meeting to attend. Palusot ni Khalif. Napasimangot naman si Lorraine sa sinagot niya. Naaawa man ay hindi pa niya kayang sabihin sa dalaga ang naging reaksyon ni Hakim sa pagdadalang tao niya. Paano kaya harapin ni Hakim ang kawawang si Lorraine? Paninindigan niya kaya ito? O porsigido pa rin ito sa kanyang mga plano? Pauwi na lang mula sa pagkakakonfine sa ospital ang buntis, ay nitungki ng ilong ni Hakim ay hindi nahagip ng mata ng dalaga. Ngunit hindi na iyon masyadong ininda ng dalaga dahil panatag siya sa alaga ni Khalif. Hindi siya iniwan nito at sinama pa nito si Belen para makasama nila sa ospital. Nakauwi din sila sa mansyon kinabukasan. Bed rest at no stress ang kailangan ng dalaga dahil maselan ang kanyang pagbubuntis. Nagtalaga ang donya ng 3 katulong na gagabay at aalalay sa pagbubuntis niya. Tinanggihan niya ito pero mapilit ang mga magulang ni Hakim. Maghapon lang nakahilata ang buntis sa kwarto habang si Hakim naman ay nagpapakasasa sa iba. Mula sa ospital ay dumiretso ito sa bar, nag-inom at nakipagharutan sa mga hitad na naroroon. Umuwi ito ng lasing na lasing at nagpasigaw-sigaw sa kanilang sala. Tinatawag niya ang pangalan ng dalaga. Nang hihinaman ay tumayo si Lorraine para daluhan ang lalaki. Lorraine, is that really my baby? Or you got pregnant by other man and you want me to take that as my child in order for you to become rich like us? Dire-diretsong sabi ni Hakim. Nawindang ang buntis sa sinabi ng lalaki. Naglabasan ang mga katulong, magulang ni Hakim at maging si Khalif na nasa kanyang likuran. You spoiled brat, stop what you are doing now. Sigaw ng Don. You like this to happen, right? You choose it. You didn't even bother to ask if I want this. Sagot nito sa kanyang ama. You made me feel that you love me and I thought that was genuine, Hakim. Humihikbing sabi ni Lorraine. You even proposed to me. Sabay pakita ng engagement ring sa kanyang kamay. And you believe that? I just used you. I need my inheritance to get Alias back. You know that I love her. Sigaw ulit ni Hakim. Tuluyan nang naghabulan ang mga luha ni Lorraine. Then what do you want me to do to the child in my womb? Parang tangang tanong ni Lorraine. Abort the child. Sagot nito na nakangisi pa na nagmistulang demonyo. Do you even hear yourself, son of the devil? Sigaw ng Don. You won't even get a penny from me, Hakim, until you change yourself and take the responsibility. Sigaw nito kay Hakim. Dear, come on, let's rest. Don't worry about that bastard. Sabi ng Donya. Dinulugan na siya ni Khalif at pinasok sa kwarto. Nang makahiga na siya, ay patuloy pa rin ang pag-agas ng luha sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari at umuusbong galit sa kanyang puso. Come on, Lorraine, stop crying. It can affect the baby. Don't think about him. We are here to take care of you. Pagpapatahan ni Khalif sa kanya. I really thought he loved me. I feel it, Khalif. Humahagulhol na sabi ni Lorraine.
Dala na rin ng pagdadalang tao niya, kaya masyado siyang emosyonal. Hindi rin nagtagal ay nakatulog si Lorraine na may bahid pa ng luha sa mga mata. Hinay-hinay na pinunasan ito ni Caliph at hinalikan pa ang dalaga sa noo nito. Awang-awa na si Caliph sa mga dinadanas ng dalaga. Kung pwede lang niyang saluhin ang responsibilidad na ito, ay gagawin niya dahil awang-awa na siya dito. At kahit papaano ay malapit na ang kanyang loob sa dalaga. Hindi iniwan ng binata ang natutulog na si Lorraine. Kaya naman, nang magising siya ay natutulog si Caliph habang nakaob-ob sa gilid ng kanyang kama. At nang gumalaw siya ay nagising ito at biglang napatayo. "Are you okay?" Agad na tanong nito. Nawari mo'y nag-aalala. Pabalik-balik pa ang tingin sa mukha at tiyan ni Lorraine. "I'm fine, does your neck hurt?" Tanong ng babae. "No, I'm okay. I will wash up and let's eat breakfast together, okay?" Bumangon na rin si Lorraine at nag-ayos. Limitado ang kanyang mga galaw para maingatan ang bata sa sinapupunan. Habang naliligo siya ay sabay sa agos ng tubig na nagmumula sa shower ang agos ng kanyang luha. Hindi mawala sa kanyang isip ang pangyayari at nakabuo siya ng desisyon para sa kanyang sarili. Matapos siyang maligo ay nasa labas na naghihintay si Caliph. Sabay na nga silang nag-umagahan. "I have something to tell you. I decided to go back to the Philippines. If Hakim doesn't want this baby, I will keep it myself. I can raise it alone." Dire-diretsong sabi ni Lorraine kay Caliph. Hindi agad nakaimik ang binata dahil hindi niya gusto ang ideya ng dalaga. "Is it really what you want? How about the baby? You want your baby to grow up without a father?" "What am I going to do? Her dad doesn't like her." Naluluhang sagot ni Lorraine. "If he didn't take the responsibility, then I'll take it. I want to be a father of that child." Sagot ni Caliph. Nagulantang ang dalaga sa tinuran nito. Tiningnan niya ito at naghintay ng ilang minuto. Pero seryoso at hindi ito nagjo-joke lang. "What? Are you insane?" Bulalas ni Lorraine. "I'm serious, Lorraine. Beside, that child is my niece." Matapang na sagot ni Caliph. "Stop making decisions out of pity, Caliph. I will not allow myself to be a burden to you." Sagot ni Lorraine. "No, you will not be a burden, Lorraine. Stop saying that." Saad nito nang pumasok ang hayop na si Hakim sa hapag. Walang imik ito. Ni Sulyap ay hindi nito ginawa kay Lorraine. Kumuha lang ito ng sandwich at umalis na ulit. Tumulo na naman ang luha ng dalaga. "Stop, don't waste your tears for him." Saad ni Caliph. I just can't control it. Maybe the baby inside my womb know everything and feel it." Humihikbing sabi ni Lorraine. "If your decision is to go back to Philippines, then I'll go with you." Turan nito. "I will be the father of that child no matter what, okay? So don't worry. I can face your family and take the responsibility." Dagdag pa nito. "I am from the poor family, Caliph, and you are not capable of living the way I live. We have small house and the tradition is different from yours. So stop. And if you want to do this out of pity, then please don't do it. I can make it by myself. You will be crowned as the king of the nation and you can't just leave it." Sagot ni Lorraine. "I can sacrifice all of that. I don't care about the wealth, and beside, Hakim want the throne so he have it. If you will not allow me to come with you, then you will stay here." Sabi ni Caliph. Gusto ng dalaga umuwi ng Pinas para sana doon manganak at para na rin tuluyang makalimutan si Hakim at ang ginawa nito sa kanya. Dahil kung mananatili siya sa mansyon at araw-araw niyang masisilayan ang lalaki, ay paulit-ulit lang siyang masasaktan. Paano nga ba niya sasabihin sa mga magulang ang nangyayari sa kanya? Napaluha na naman siya nang maalala ang pamilyang umaasa sa kanya. Sa kabilang dako ay nakatago lang si Hakim sa pintuan ng kusina at pinapakinggan ang pag-uusap ni Caliph at Lorraine. Hindi naman niya sinasadyang sumabog nung nakaraang gabi. Nadala lamang siya ng kanyang kalasingan. Kagaya ni Caliph ay nahahabag at naaawa siya sa dalaga. Dahil gayon paman ay wala itong masamang pinakita sa kanila. At sa isip ni Hakim ay hindi nito dapat nasasaktan ng ganto. Naisin man niyang damayan ito ay hindi pwede dahil siya ang dahilan ng pagdurusa nito. "I will tell Baba about your decision, Lorraine, and I know he will consider it if I will come with you." Saad ni Caliph. Naggibit balikat na lang ang dalaga. Lumipas ang maghapon na nasa loob lang siya ng kwarto, nanonood ng TV at nakikipagkwentuhan sa mga katulong. Nang magagabi na ay dumating si Caliph dala ang pagkarami-raming prutas at isang cake na may nakasulat na "Congrats our mommy to be." "What's with the cake?" Tanong ni Lorraine sa binatang, wari mo'y siya ang tuwang-tuwa sa cake na dala.
Nothing. I just want to congratulate you for receiving a blessing from God. Sagot nito na nakangiti pa. Naguguluhan man ang dalaga ay tumango-tango pa ito. I want you to focus on your pregnancy and stop stressing yourself. And also, stop thinking about him. Saad ni Caliph, nawari mo'y nagwi-wish habang hawak ang cake. And I want you to see me, that I'm here beside you and ready to take care of you. Dagdag nito, Hey, what are you saying? Tanong ni Lorraine dahil nagiging seryoso ang binata sa mga sinasabi nito. I want you to know that the first time I saw you, I felt something strange about myself. I keep thinking about you. I want to be close to you, and I want to take care of you. Lorraine, I think I'm falling in love with you. Ano kaya ang isasagot ni Lorraine sa pagtatapat ni Caliph? Tatanggapin kaya niya ito? O hihintayin niya ang pagbabalik ni Hakim sa katinuan? Abangan ang susunod na istorya.